Um, Out of nowhere, kahapon ba yun, nag-message yung isang kaibigan ko. Ang tagal na namin din nagkikita nito. Siguro dahil may pamilya na rin siya. Tapos ako naman, balik-balik ko ng Pilipinas. Ang tagal ko dito sa Canada, nakabalik. Pero ito yung mga panahon na nung hindi pa kami PR. Ito, maiintindihan to ng ibang mga nag-Canada or kung sino man. Na nung mga panahon na hindi pa kayo PR, nung mga panahon na isang trabaho pa lang kayo, at nung mga panahon na medyo limited pa lang yung income ninyo, meron talaga kayong someone na laging kasama. Lagi kayong magkadikit, lagi kayong magkasama, saan man kayo magpunta. Basta lagi kayo magkasama sa long drive, sa sabit sa gala ng iba. Alam mo yon, mga kain sa labas na simpleng ayaan lang. Alam mo yon, mga ganong trip nyo. Kahit isa pa lang yung trabaho mo, kasi hindi ka pa PR noon, hindi ka pa allowed magtrabaho. Kahit may ang dami nyo pang time. Kahit ganun lang yung pera ninyo, ang saya ng buhay. Ang saya, wala pa masyadong stress. So, mabalik ako sa kwento niya. Nag-message siya sa akin, nag-send lang siya ng picture. Nagulat ako doon sa pag-open ko ng message niya. Yung picture na yon, nandun yung mga picture naming dalawa. Yung gala, kain, yung mga trip namin. Basta nandun sa collage. Hindi ko alam for some reason pero it hit me so hard. Alam mo, na-realize ko na dating yung mga picture na yun, dati nakakatawa yun eh. Na-realize ko bigla na yung mga nakakatawang picture pala noon, nakakaiyak siya ngayon. Pansinin mo, kuha ka ng isang larawan, kuha ka ng isang picture, mga old photos ninyo, magkakaibigan, kung sino man kamag-anak mo, or kung sino man yung nasa isip mo, kuha ka lang ng picture. Yung hindi edited, yung raw, yung bigla ang picture lang. Tapos, dun sa picture na yon, di ang dami nyo magkakasama, di ba? Makikita mo bawat faces nila. Makikita mo at maaalala mo yung mga kalokohan ninyo. Maaalala mo na minsan naging kakampi mo sila. Minsan, sinamahan ka nila sa mga problema mo. Minsan, nagpasaya sa'yo. At mapapaisip ka na, ito yung mga taong naging kakampi ko eh. Ito yung mga taong naging kakampi ko, umagapay sa akin ng mga panahong halos walang-wala. Walang gustong makipagkaibigan, walang gustong makipagkilala. Grabe yung picture na yon. Hanggang ngayon, dala ko pa rin yung saya ng dating kami. Pero kita sa mga mata ko yung lungkot na ganun palang buhay, Kahit gaano kayo kasaya, dalawa, o kung sino man, kung ilan man kayo, kahit gaano gusto nyong magsama-sama habang buhay, darating ang panahon na maghihiwa-hiwalay din kayo at magkakaroon din kayo ng kanya-kanyang prioridad. Maaring magkakaroon ka ng sarili mong pamilya, maaring siya mag-aaral sa ibang lugar, maaring yung isa may ibang plano sa buhay. And somehow in between, marirealize nyo na ang layo na pala ng distansya nyo sa isa't isa, Pero hindi sa puso. Nung sinanya yun sa akin, ang learning ko lang na tayo, kung nasaan man tayo ngayon, kung ano man ang ginagawa natin, kung sino man ang kasama natin, piliin nating maging kakampi ng iba. Piliin nating maging kakampi ng mga kasama natin. Piliin nating maging mabuting tao. Piliin natin na maging blessing sa iba. Huwag tayong maging sanhi ng kanilang sakit at paghihirap. Piliin nating maging mabuting tao kasi babalik yun eh. Babalik at babalik yan million times. Nasabi ko talaga. Sigurado ako dyan. Di ba ang sarap sa pakiramdam na mahal ka ng katrabaho mo, mahal ka ng mga taong kakilala mo, mahal ka ng mga taong nakapaligid sa'yo, at alam mo sa sarili mo na may taong magtatanggol sa'yo
nakatalikod ka man o hindi. Nakakatawang maramdaman yung mga ganitong feeling, ano. Pero syempre tao lang tayo, nararamdaman natin itong mga ganito, na namimiss natin yung mga taong nakasama natin nung dating walang-wala pa tayo, nung mga panahon na ang simple pa lang ng buhay, nung mga panahong siguro barya pa lang yung pera natin sa bulsa, nung mga panahong hindi pa talaga tayo kumikita ng sapat, laging kulang. Yun lang. So, kung nung naririnig mo tong kwento na to, sino nasa isip mo? May naiisip ka bang tao na ganun yung dinalas nyo pareho?